Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan. So, by the way, please do like and subscribe na lang dito sa ating channel na ito. And, magpa-promote lang ako guys. Yan, if you want to follow me on Facebook, dito ka rin pwedeng mag-inquire ng personal reading, Madam P. TikTok, and TikTok shop namin, Unipree, email, virgophilippines@gmail.com. Dito sa email na to, pwede ka rin mag-inquire dyan. And please do support my band, guys. Ako po ang vocalista ng bandang Sibol. Ayan, so, mahirap siyang i-search sa Facebook kasi Sibol, marami pong lalabas. So, ang i-search mo is yung bandang Sibol. Yan, magkakadikit. Kung hindi mo pa rin ma-search, ilagay mo na lang Madam P sa dulo. And then, YouTube channel kung saan namin ina-upload yung aming mga songs is sa Madam P TV. At may raffle nga po pala kami ngayon. Ayan, ako ay nagbibigay ako ngayon ng kung sino man nanalo, no? Reading, astrological reading. Ang reading na yun worth mga nasa 4,500. So, kung gusto mong manalo nitong reading na to, astrological reading, like and follow mo itong Sibol page sa Facebook. Sinabi ko na kung paano mo siya isa-search. And then, i-comment mo lang doon sa aming featured video. Ang caption niya nakalagay, Buntong Hininga by Sibol. Yun yung pinakauna naming kantang ni-release. Original song. Ako po ang nagsulat nung kanta. So, sana ma-appreciate ninyo. Comment ninyo yung favorite part ng lyrics ninyo at ilagay ninyo #Sibol sa kalam. At saka, i-share ninyo ang video, of course, para makasama kayo doon sa ating paraffle na gagawin sa July 20, 2025. Date ng raffle, 8 o'clock p.m. Philippine time. Yan. Tapos, ang mapapanalunan ninyo is free astrological transit. Anong epekto ng planeta ngayon sa inyo, sa inyong mismong planeta nung kayo pinanganak. Love and career reading. Ayan, dito ko masasabi kung ano yung career na mas mag-workout para sa'yo, ano yung mga challenges, ano yung career na mas mag-grow para sa'yo, or saan ka mas mag-grow, sino yung mga tao magiging involved sa growth mo. No, at sa love, kung sino itong person para sa'yo in the future, saan mo mamimit ang future husband, future wife mo, and or ano yung pwedeng maging problem pagdating sa relasyon, ano yung relasyon na mas mag-workout para sa'yo. Okay, uminom lang po ako ng tubig. Simulan na natin ang reading. This is for the sign of Earth sign. Maraming salamat guys sa mga sumusuport sa akin. Pa-heart-heart na lang guys sa video na to. Nagpapakita yun ng support pag mamahal. Suporta. For Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Main energy, this is love reading. Retaliation is here. So, this is your main energy and followed by the grip. Anchor, chained, weighed down. And kunin ko na rin yung main energy ng person na kakonect mo pagdating sa love. Verge and triggers is here. Bottom of the deck is trash. So, sa nakikita natin sa'yo, I feel like there's someone in the past na parang hanggang ngayon, naalala mo tong taong to, pero there's something here na parang gusto mo mangyari sa inyo ng person na to, like maybe kung makapag-usap pa kayo or what. Or if ever, yung iba good or bad yung parang either gusto mo ng comeback sa connection or gusto mo na mabaliktad yung sitwasyon ninyo. Like, kung ano yung mga pinagagawa niya sa'yo noon, parang gusto mo ma-experience niya rin to. So, alin man doon. But I feel like nandun yung pag-iisip mo regarding dito sa nakaraan and you want to know more or maintindihan or malaman kung kamusta na ba siya or whatsoever. Ang person na nakakonect mo is I'm feeling like I can hear the word review. So, pwedeng itong person na to is nakakaramdam ako ng galit sa kanya Yeah. Pwedeng siya yung person na mahilig sa
sa sasakyan. Babae man lalaki, LGBTQIA+. Welcome. Tell me more about this. Sasakyan, motor, basta may gulong. Obsession. Yeah, sobrang may galit itong person na to eh. Pressure cooker is here, ready to explode. Saan siya galit? Kanino siya galit? Please tell me. Now, saan nangyayari ngayon sa buhay niya? Kung wala kayong connection, definitely kung sino yung kakonect niya ngayon, may galit siya dun. And I feel like with the obsession, kasi hindi niya maiwasan na isipin ka. And so, alam mo yung feeling na naaapektuhan yung mood niya. For example, no, may iniisip kang isang tao, tapos kung sino yung kasama mo ngayon, or kasalamuha mo ngayon, medyo dahil stress ka or nagkakaroon ka ng anxiety, depression dun sa taong iniisip mo, natitrigger niya yung emotions mo, lalo, nagiging moody ka. 'Di ba? Medyo mainitin ang ulo nitong taong to dito sa nakakasalamuhan niya ngayon kasi nga hindi siya happy. Maybe regarding sa connection nila. Okay, there's family na involved here. There's family na involved. And I feel like itong person na to, parang gusto niya ng time sa sarili niya. Time alone, time na mapag-isa. Thinking about you. Iniisip ka niya, kaya lang, nandun yung naapektuhan nga yung mood niya. Dahil pag-iisip niya sa'yo. Alam mo yung feeling na parang may gusto ka pero hindi mo makuha. Ang nakakairita. Diba? Ang nakakairita. Ay gusto mo yung bagay na yun, hindi mo makuha. Oh, okay. May nakuha pa akong message. It feels like gusto niya makipag-connect or communicate sa'yo. Pero hindi pwede. So, yun yung nakakapagpagalit sa kanya. Parang naiinis siya. Pwede sana to, ganito, ganyan. Tapos, because of this particular person na nagbabawal sa akin, you could be dealing with someone in a relationship, married, or may kinakasama kasi. Nakuha natin yung energy ng ganun. Emotions niyo sa isa't isa. Night life is here. Realization. Nakakarinig ako ng word na combo. Lost is here, sold. Bottom of the deck is denial. Well, I don't know kung recently lang ikaw itong uminom or nagsugal. Or in-enjoy mo lang yung sarili mo. Kasi nakikita natin dito, you're enjoying yourself. Alam mo dun sa side mo, there's a lot of cups. Pero yung cups kasi, nagpapakita yun, it's a symbol of love sa tarot. Like, especially the Ace of Cups. Okay. Tapos narinig ko yung word na combo, so maybe there's magandang partnership or maganda yung combination ninyong dalawa nitong person na to. Parang, ano kayo match. Ganon. Pero ngayon, pwedeng nabubuo na yung araw mo. Nung wala tong person na to. Mahal mo siya. I feel like mahal mo yung tao. Mahal mo. Pero nandun yung parang, buo naman na yung araw ko kahit wala siya. Okay lang sa akin. Maybe because ayaw mong mag-beg or ayaw mong gawa ng action yung connection ninyo. Kasi bakit? Para saan? And then, itong person na to might be siya yung umiwas lumayo. Alam mo yung feeling na parang ikaw yung home niya. Komportable siya sa'yo, masaya siya sa'yo. Ano, itong person na to is lost. Hindi na siya makauwi, hindi na siya makabalik. And fault niya yun, kasalanan niya yun. With the sold, nakikita natin itong person na to is
pwedeng nandun yung paghahanap ng something better. Meron pa bang better kaysa sa'yo? And then, na-realize niya, wala na pala. Ikaw na pala yung best para sa akin. Kaya lang parang, it's too late. Kasi nga naligaw na siya eh. Parang huli na lahat. Para isipin itong mga bagay na to. Parang huli na para masabi na na may chance pa ba sa atin? Parang ganun. And then this person is not facing the truth about sa connection. Hindi niya hinaharap ang katotohanan sa connection na to. What will happen in the near future? Alien. Racing. You could be dealing with the twin flame. You have your twin flames at the bottom of the deck. Some kind of awakening ang nangyayari sa person mo in the near future. Entrapment, eyes for you, fascinated, watching. This person is really admiring you. Kahit malayo ka, nakamasid siya sa'yo. Kahit I feel like hindi mo alam, pero ramdam mo na itong person na to nandyan pa rin. Nakamasid lang siya sa'yo, nakatingin siya sa'yo. Tinitingnan niya yung movement mo. Nalulungkot siya kasi parang unti-unti ka nag-grow, nakikita niya yung growth sa'yo, tapos siya is nasa shadow pa rin. Hindi niya ma-accept yung kanyang shadow side. That's a problem. Alam mo sa twin flame connection, usually ganun eh. You need to first accept yourself, accept your past, i-accept mo yung shadow side mo. Kasi yun yung kumukumpleto sa'yo. And hanggat hindi mo ina-accept yun, hindi mo makikita yung value mo, etc. And ayun yung nangyayari sa person na ito. And I feel like dumaan ka din sa ganun. You have a lot of spirit guide sa paligid mo. Yung iba sa inyo, nagiging guide ka na rin ng ibang tao in the future. I feel like pwedeng ma-motivate mo sila, makausap mo sila, or maybe the more na you talk to people, the more na nakikita ka nila yung mga experiences mo sa buhay, and then nakikita nila ito as a motivation. Ang dami nag-admire sa'yo, guys. Maybe dati hindi ka nila maintindihan. A lot of people hindi ka maintindihan sa kung anong ginagawa mo. Ano yung mga sinasabi mo. Ano yung nangyayari sa'yo, etc. The racing is here. So, what I like about this is that positive yung energy na nakukuha ko eh. The more na umiiwas ka sa mga taong makakapagpabagal sa'yo, the more na mas madali mong marireach yung goals mo. You know, katulad ng isang racing car, hindi ka pwedeng tingin-tingin sa likod eh. Halimbawa, nakikipagkarera ka. Pag tinitingnan mo yung past or yung nasa likuran mo, ang hirap mong mag-move sa forward, diba? Ang hirap mong mag-move on, ang hirap mong makarating sa goal mo kasi masyado kang distracted. And I see you not focusing on that. You're not focusing about the past. You're focusing on the future. And nakafocus ka sa mga kung ano pang magagawa mo sa buhay mo para mas mag-grow ka pa. And sabi ko nga, ituloy-tuloy mo lang. Kasi the more nga na nagfo-focus ka dyan, the more na mas madali mong ma-reach yung mga bagay na dapat mong ma-reach sa buhay mo. And malapit ka na doon. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.